Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Well, napakaganda ng sikat ng haring araw. Nakapagdudulot ng mataas na espiritu para sa bawat isa sa atin. And we are looking forward for a beautiful Thursday ahead of us. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Hulyo 14, 2016. At makakaagapay pa rin natin ang People's Television Channel 4 at ang IBC 13. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. Yes. Ang aking pong co-anchor lady, Ms. Zarina Luzuegro. Zar, good morning. Good morning, Ka Francis. Welcome back. And good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayo mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan. At siyempre pa mga kaibigan, ang paghimay natin sa ilang mga may init na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ating talakayan sa ating hapag ng talastasan. And of course, binabati natin ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta ng beautiful Thursday morning. Audrey. Okay. At para po sa kapakanan naman ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 sa inyong talapihitan, kami po'y masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan naman ng audio streaming. At para po sa ating mga listeners and texters, naku po, ayan na. Please lang, pakiusap again and again and again and again. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ni Miss Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, good morning. Good morning, Ka Francis. Napakasungit mo naman. Hindi. Ang aga-aga. Hindi. Sumakit ang aking tuhod nung makita kita. Bakit? Dahil naalala ko yung edisyon kahapon na talagang pinalipad mo sa himpapawid all throughout the world. Bakit? Anong sinabi ko? Ang sabi ko, sayang naman, di ka nakakompleto ng isang linggo. O, Yun so? ang sabi ko. Baka may mag-text na naman. O, concern lang ako sa mga citizen. Bakit hindi mo senior sagutin? citizen. Ano yung sasagot ko? Tama. Hindi mo nga alam kung ano nangyari. Hindi mo pala. Nako, talaga naman. Ay, nako. Nakakaano. Hindi, ibig sabihin lang nun, mahal na mahal ka nila ng ating mga tagapanood. Ako lang talaga, mahal nila. Dahil Mga inaatake nanonood mo at raw ako. nakikinig. Inaatake mo ako sa Ay, hindi himpapawid. naman. Sa Ikaw kabila talaga. ng katandaan ko. Ayaw lang nila mawala nilapas. ka. Naniwala ka sa akin? Hindi ako maniniwala siya. Okay, Anyway. mga kaibigan. Sabay Oy, pa. meron na tayong simula bukas. July 15 hanggang 31. Yes. Inaasahan na ng Commission on Elections yung mga kabataan nating would be interested dito sa nalalapit
na barangay and SK elections. So, magparehistro na po kayo. Tama ka dyan, Ka Ayan. Francis. At yung edad na sakop po nitong registration ay 15 to 17 para sa mga nais bumoto sa SK o sa Okay. Guniang Kabataan, habang 18 naman po pataas dun sa barangay elections naman. Ayan. Doon tayo kasama sa 18 Ikaw pwede ka pataas. doon sa ano? Sa SK. Sa SK pwede ka, pero Joke lang. ano, papayagan mo ba, Anthony? O papayagan kaya ka ni Cosme Ay, na nako. kumandidato? Ay, ayoko nung kandidato talaga. Hayaan na natin yun sa mga talagang may passion o talagang gusto mag-serve sa politika. Diba? Tayo okay tayo dito sa public pwede ka sa service Antipolo. media. Pwede ka sa Antipolo. Bakit Kailangan ka doon. Rampant ang drug addiction and pushing doon sa Antipolo. Uy, grabe. Kung ikaw mananalo ka bilang isang kabataan, aba, paniniwalaan ka nila. Yes. Matitigil syempre. ang droga doon. Ha? Siyempre, magbubuo ko ng mga activities na pwede yung pagkaabalahan. Kala ko Imbis magbubuo ka ng mga tindahan. Hindi. Ay, grabe ka talaga. Tindahan ng tiyangge ng mga okay. magagandang ano. Ikaw naman, ang masyado kang defensive. 7 minutos, 37 segundos, makalipas ang alas 6, ang ating words of wisdom, makahulugan. Go! Okay, ang ating po words of wisdom. Dahan-dahan. Ngayon, teka, nasa, pangalan ako eh. Oh. Nasa, ngayong Thursday morning ay, choose your thoughts carefully. Ayan, ha? Keep what brings you peace and let go of what doesn't. Happiness is only one thought away. Galing, galing. Sa Tagalog, Oo. piliin ng mabuti ang mga iisipin. Panatilihin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at huwag isipin ang mga nakakasama. 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 Ayan, good. Ang kaligayahan ay nasa ating pag-iisip rin ni Nishan Ranwar. Anong Ay, Ranwar? Nishan Panwar. Oh. Maraming salamat, Aling Nishan. Oh, babae yan? Yes. Okay. At ako'y natutuwa. No? Piliin ng mabuti ang mga iisipin. Yes, huwag yun na nakaka-stress. Alam mo ba wag yun. At saka yung inaakala mong makapagbibigay siya ng bigat ng kalooban. Oo, Katulad yung pagtrato mo kay Anthony. Huwag yung ganun perme. Yung iniisip mo masyadong negatibo. Panatilihin kung ano yung nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Halimbawa, si Cosme, palaging masaya ka. Pag kapiling mo siya, di siya nang siya isipin mo. Huwag na si Mami. Si Cosme nagbibigay. Ay, grabe. Ay, hindi. Ang nagbibigay sa iyo ng... Other people over mama? No. Oh! Uy, not ganon. Basta So, huwag mo talaga. paglilihiman, ha? Okay. Sige, tuloy-tuloy na tayo. 9 na minutos, 16 na segundos na. Makalipas ang alas 6, puntahan na natin ang ating pong mga kabalikat. Miss Jeng Margarejo para sa headlines ng ating mga balita at Mr. Audrey Goriseta sa mga buoda detalye ng unang bulusok. Okay, Miss Jeng, go! Arito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso laban sa China kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea, tinuturing na malaking hamon. MILF, magiging katuwang ng gobyerno kontra iligal na droga. Pangulong Rodrigo Duterte, nakakuha ng excellent net public trust rating sa latest SWS survey. At House blessing sa bahay pangarap na opisyal na tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Maynila, isinagawa. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong nanalo na ang Pilipinas sa isang pangkaso nito laban sa China, isang malaking hamon naman ngayon kung paano ipatutupad ang paborableng desisyon ng International Tribunal. Lalo na't iginiit ng China na hindi nila kinikilala ang naturang desisyon ng korte. Sa kabila nito, naniniwala naman ang dating Solicitor General na si Florin Hilbay na hindi magtatagal ay tatalima din ang China sa ruling. May report si Ria Fernandez. Hamon ngayon sa pamahalaan ang pagpapatupad ng paborableng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kasong isinampa nito laban sa China kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Francis Hardeleza, alam na nila sa umpisa na mananalo ang Pilipinas sa kaso, subalit magkakaroon ng problema sa pagpapatupad nito. Patunay rito ang pagtangging kilalanin ng China ang desisyon. We have a very clear legal victory which will become the bridge, hopefully,
to arm our negotiators and our diplomats in their coming talks with the other side. Pero tiwala si dating Solicitor General Florin Hilbay na tatalima rin kalaunan ng China sa ruling. There's such a thing as reputational harm or reputational cost. Given this final award, there will be a lot of pressure on China. Wala man tiyak na panahon kung kailan mangyayari ito, isang malaking hakbang na sa bansa na manalo sa kaso. Ayon kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, pinatunayan nito na ang tama ang mananaig, gayon din ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng bansa sa ilalim ng batas. Dagdag pa ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kaya nating magtagumpay ng hindi gumagamit ng dahas. Sa desisyon ng International Court, kinilala nito ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ at ang Territorial Zone kung saan maaaring mangisda ang anumang bansa. Halimbawa nito ang Scarborough Shoal. Gayunman, pinapayuhan ni Hardeleza ang ating mga mangingisda na huminahon muna at hintayin ang ipalalabas na panuntunan ng kanilang lokal na pamahalaan para sa kanilang proteksyon. Magbunustili at sa unti-unti ay makakarating din tayo noon. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Itinuturing na tagumpay ng lahat ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo, mas makakabuti kung ituturing na lamang ito bilang tagumpay ng lahat sa halip na ituring ito bilang tagumpay ng iisang partido lamang. Anya, mas mabuting gamitin din ang pagkakataong ito upang hikayatin ang bawat isa na magkaroon ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Dagdag pa nito, ngayon tapos na at mas malinaw na ang naturang usapin, maaari nang umusad ang Pilipinas bilang isang pandaigdigang komunidad ng walang pag-aalinlangan. Dahil mabibigyan na ng permanenteng solusyon ang matagal nang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Samantala, hinimok din ni dating Pangulong Aquino ang lahat ng mga Pilipino na basahin ang press release at buod ng desisyon na inilabas ng tribunal nang sa gayon mas maintindihan pa ang naturang usapin. Sa iba pang balita, hiniling ni DILG Secretary Ismael Sueno na mailagay sa watchlist order ng Department of Justice ang 5 aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa iligal na droga. Sa isang liham na ibinigay ni Sueno kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ipinaliwanag nitong ito'y dahil sa patuloy na investigasyon kina retired Deputy Director General Marcelo Garbo, retired Chief Superintendent at ngayon Daanbantayan Mayor Vicente Loot, dating NCRPO Director Joel Pagdilaw, Chief Superintendents Edgardo Tino at Bernardo Diaz. Umasa si Sueno na agad na maaprubahan ang kanilang hiling upang maabisuhan ang Bureau of Immigration and Deportation at mamonitor ng ahensya kung magtatangkang lumabas ng bansa ang 5 tinaguriang narco generals. Samantala, isinailalim na sa inquest proceeding ang 4 na Chinese nationals na nahuli sa floating shabu laboratory sa Subic, Zambales. Ayon sa mga otoridad, posibleng iligal na nakapasok sa bansa ang mga sospek kahit na may pasaporteng ipinakita ang mga ito. May report si Ria Fernandez. Dumalo sa inquest proceedings ng Department of Justice ang 4 Chinese national mula Hong Kong na inaresto noong Lunes sa floating shabu laboratory nito sa Subic, Zambales. Kinilala ang mga sospek bilang sina Win Fai Lo, 42 years old, Xu Fuk Leung, 49 years old, Kam Wa Kwok, 47 years old, at Kwok Tung Chang, 29 years old. Kasalukuyang inirereklamo ang mga ito ng paglabag sa Sections 8 at 11 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos masamsam sa sinasakyang bangka ang kalahating kilo ng shabu at mga kagamitan sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Tumanggi sila Win, Xu, Kam at Kwok na sumailalim sa preliminary investigation. Bagkus ay nais nilang makatawag sa kanilang embahada. Dahil dito, submitted for resolution na ang reklamo laban sa kanila.
Ayon kay Police Superintendent Enrico Rigor, hepe ng PNP AIDG Legal Division, pansamantala munang nakadetain ang 4 sa Campo Crame habang hinihintay ang subpina. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration at Philippine Coast Guard kung papaano nakapasok ng bansa ang 4. Ayon sa mga otoridad, posibleng illegal entry ito, bagamat may mga ipinakitang passport. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Samantalang nagkaroon ng bagong kakampi ang gobyerno sa paglaban nito sa illegal na droga. Ito ay Moro Islamic Liberation Front. May report si Sweden Velado. Malugod na ibinalita ng Department of Interior and Local Government na magiging kaagapay na rin nila ang Moro Islamic Liberation Front sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at kriminalidad. Ito'y matapos magpulong ang 2 kampo nitong Martes ng gabi. Sa parte ng MILF at base sa kanilang napagkasunduan, maaari silang magsumite ng listahan ng mga personalidad na may kinalaman sa droga sa Philippine Drug Information Agency at iba pang anti-drug units ng gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Bureau of Immigration and Deportation, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang sa gobyerno kasi nila is based on their Quran. Kung anong sinasabi ng Quran, yun din ang they live that. No? Ayon sa kalihim ng DILG, marami sa mga iligal na drogang nakakarating sa Mindanao ay mula Maynila at Cebu at matinding hamon sa MILF ang pagsugpo nito sa kanilang nasasakupan kaya't nais na rin ng grupo na isama ito sa kanilang religious activity alinsunod sa Quran. Malaki na itong makaharap ng mga drug lords natin. No? So hindi lang PNP ang makasagupa nila, pati AFP. Sa lalong madaling panahon ay ipatutupad ng gobyerno at MILF ang mga nabuo nilang hakbang para supilin ang droga. Subalit binigyang diin ng DILG na sa lahat ng ito ay mangingibabaw pa rin ang bisig ng batas. We want to follow the rule of law na masunod talaga natin ang due process. Of course, we will act with the warrants. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa iba pang balita, nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng Excellent Net Public Trust Rating sa isinagawa ng social weather stations nitong Hunyo. Batay sa survey, 84% ng mga respondent ang nagsabing pinagkakatiwalaan nila ang bagong Pangulo. 11% naman ang nagsabing undecided sila habang may 5% lamang ang nagsabing hindi nila masyadong pinagkakatiwalaan ang Pangulo. Dahil dito, may positive 79 si Pangulong Duterte na net trust rating. December 2015 nang unang maglunsad ang SWS ng survey hinggil sa trust rating ng nooy alkalde pa lamang ng Davao City na si Duterte, kung saan nakakuha siya ng positive 16. Unti-unting tumaas ito hanggang sa positive 26 bago ang May 9 elections. Iniulat ng SWS na maihahambing ang kauna-unahang trust rating ni Duterte bilang Pangulo sa naging rating ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nakakuha ng positive 83 o excellent trust rating matapos ang 2010 elections. Isinagawa ang SWS Public Trust Rating Survey mula Hunyo 24 hanggang 27 sa may 1,200 respondents. May error of margin ang survey na plus or minus 3%. Pinasalamatan ng Administrasyong Duterte ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa pagiging leader niya ng bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, wala mang hayagang komento ang Pangulo sa rating, itinuturing ng punong ehekutibo na bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang mga ginagawa. Samantala, pinangunahan ni Monsignor Paul Quizon at Father Emmanuel Gonzaga ang pagbabasbas sa bahay pangarap na magiging opisyal na tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte kapag siya ay nasa Maynila. Isinagawa ang house blessing bago isagawa ang ikatlong cabinet meeting at ilang oras bago ilabas ang desisyon ng UN Permanent Court of Arbitration. Dumalo dito si Special Assistant to the President, Secretary Bongo, Presidential Security Group, Commander Rolando Bautista at ilang pang opisyal ng palasyo. Makikita naman sa larawan na nakasuot ng bedroom slippers ang Pangulo na nagpapakitang at home ang Pangulo sa bago nitong tirahan sa loob ng Malacanang Complex. Si Pangulong Duterte ang pangalawang Pangulo ng bansa na ginawang official residence ang Bahay Pangarap, kasunod ni dating Pangulong Aquino.
Samantala, nanumpa na si Vice President Leni Robredo, bagong pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Nagkomento naman ang pangalawang Pangulo sa pagkapanalo ng Pilipinas sa sinampang kaso nito laban sa China. May report si Jervis Manahan. I state your name. I, Maria Leonor Herona Robredo. Having been appointed to the position of Formal lang nanumpa si Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Mismong si Pangulong Duterte ang namuno sa oath-taking, kung saan nakasama ni Robredo ang kanyang 3 anak. solemnly swear That that I will and faithfully discharge I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Nagkaroon pa ng photoshoot kung saan game na nagpalitrato si Pangulong Duterte sa pamilya Robredo. Ginawa ang oath-taking bago ang ikatlong cabinet meeting na ipinatawag ni Duterte para pag-usapan ang makasaysayang ruling ng Permanent Court of Arbitration o PCA na pumapabor sa Pilipinas. Dito na rin ipinakilala si Robredo bilang opisyal na pinuno ng HUDC. Sa isang statement, sinabi ni Robredo na masaya siya na nanalo ang Pilipinas sa kaso laban sa China at umaasa siyang igagalang na magkabilang panig ang desisyon para mawakasan na ang tensyon sa West Philippine Sea. Binati rin ni Robredo ang delegasyon ng Pilipinas na umasikaso at nag-alay ng oras at pagod para sa historic na ruling. Ito na ang ikalawang cabinet meeting na dinaluhan ni Robredo bilang bahagi ng gabinete ng Duterte administration. Ang HUDC ay ang parehong ahensya na hinawakan ng dalawang nakaraang pangalawang pangulo na sina Noli De Castro at Jejo Marbinay. Sa ilalim nito, pangangasiwaan ni Robredo ang iba pang ahensya gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority o NHA at ang Home Guarantee Corporation. Bilang housing czar, magre-report si Robredo kay Cabinet Secretary Leoncio Evasco. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na hindi niya inaalintana ang pagre-report sa sinuman basta't nagagawa nila ang kanilang mandato. Matatanda ang biglaang inappoint ni Duterte si Robredo sa HUDC noong July 7 sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Jervis Manahan, PTV News. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 23 minutos, 53 segundos na makalipas ang alas 6 sa ating aparador ng Message Center. Good morning po, Sir Bait Francis at Ganda Mizarina. Hindi kompleto ang umaga ko pag hindi ko kayo marinig. Sana po sa kalsada mabantayan din yung mga masasamang elemento, mga kawatan. Salamat po, more power. God bless. Dali ng San Juan City. Thank you very much. Good morning, Ka Francis, Ma'am Sarina. Nanonood po ako ngayon ng Radyo Vision. Thank you, thank you. Salamat po, JB Valdez ng Cabanatuan City. Ma'am, Sir, good morning. Bakit malakas pa rin bentahan dito sa Tabuk City, Kalinga? Sana masuk po from Dada of Kalinga. Darating yan dyan. Good AM, sir. Kailan po kaya masusukpo ang drug problem sa Negros Oriental? Ma'am, from me, Og ng Negros Oriental. Darating na po yan. Hintayin lang natin. Good morning po, ma'am. Binabati ko mga taga-Ginobatan Albay from Joe Balizoro. And good morning po. Ako po si Eloisa from Makati. Pakibati po sila Joella, Creseline, Marian Miliado. God bless. Okay, thank you very much. Good AM, PTB4. Greetings sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Huwag nyo pong kalimutan dito, Bungaw, Tawi-Tawi. Okay, sa iyong cabinet. Ito naman po na Imbaga Bigat Team Radyo Vision, nice tandem, intelligent discussion, and in-depth analysis. Mabuhay, God bless. Tatang Edong po ito ng Carta, Okay. Press, Cordillera, Broadcasters Alliance, o Oy, CBA. Tata Good Edong, morning ha? po. Broadcasters ka ganyan, ha? Okay. Ito naman po, sige. good morning ka, Franz Mamzarina. Binabati ko po si Princess Reyes, mga taga Lyceum of the Philippines, Cavite. God bless po. Dan Lopez of Muntinlupa City. Hello po. Hi, this is Rosen Montes from Angeles City. Pakigreet po ang mother-in-law ko ng happy birthday. We love you. Happy birthday po. Happy birthday. Good morning, gorgeous Kuya Francis and beautiful Ma'am Zarina. Gorgeous ka daw. Happy listening sa aking family. At sa aming barangay captain na si Cecilia Felicida dito sa Maanyag Thomas Opus Southern Leyte from Belinda Castillo. Hello po. Salamat po. Good day po, Ma'am Sarina, at sa lahat ng bumubuo ng Radyo Vision. Always ko po kayong pinapanood. Always good health po and balita pa more. Wala kay Sunny Boy ng Bulacan. At mula naman po kay Vicky Corpus ng Network Division,
binabati po niya ng happy 10th birthday ang kanyang apo na si Crane Gabriel Corpus ng Montalban, Rizal. Happy birthday. Happy 10th birthday. Samantala, narito na ang unang sigwada ng ating provincial roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Butuan Radyo ng Bayan kasama si Malu Apego. Mayad na hinaad, Malu, konektado ka. Medyo na hinaad din kasamang nagnegatibo ang aabot sa 65 mga opisyal ng Police Regional Office 13 nang magsagawa na isang sorpresang drug test ang nasabing tanggapan nitong nagdaang linggo. Ayon kay Police Regional Office 13 Director Chief Superintendent Rolando Felix, kabilang sa isinailalim sa nasabing drug test ang lahat ng miyembro ng Pro 13 Command Group, Directorial Staff, Provincial at City Commanders, mga hepe ng National Support Unit at mga non-uniform personnel. Ipininyag ni Felix na sinurpresa ang mga opisyal na nasabing drug test bago magsimula ang kanilang command conference. Samantala, sinabi rin ni Felix na sa harap ng panibagong pagtutok ng kapulisan sa laban sa anti-illegal drugs, hindi naman anya pababayaan ang pagpapatupad ng batas sa mga nakasanayang krimen tulad ng theft, murder, homicide, illegal gambling at logging, at iba pa. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Okay. At mula naman po sa Butuan Radyo ng Bayan, magtungo naman tayo sa Tuguegarao Radyo ng Bayan kasama si Teresa Campos. Naimbagabigat, Teresa, konektado ka. Naimbagabigat kasama Zarina, kinumpirma ngayon ng Commission on Human Rights Region 2 na may 3 kaso ng hinihinalang extrajudicial killing dito sa rehiyon ang kalang inimbestigahan ngayon, batay na rin sa kautusan ng kanilang central office. Sinabi ni Ginoong Carlito Agustin ng CHR dito na ang 3 kaso ay pawang ngayong taon nangyari kung saan 2 sa lalawigan ng Isabela, sa lungsod ng Ilagan at sa bayan ng Cabatuan, habang ang isa ay nangyari naman sa boundary ng Santa Marcela, Apayao at Lukban, Abulug, Cagayan. Sinabi ni Agustin na mismong ang Central Office ang nag-utos sa kanila na magsagawa ng malalimang investigasyon sa 3 kasong ito kung saan ang mga biktima ay pawang top most wanted drug personalities. Sa katunayan, inatasan na rin sila ni CHR Region 2 Director Jimmy Baliga na suyurin ang lahat ng sulok ng rehiyon hinggil sa pinag-inalang mga kaso ng extrajudicial killing o summary execution. Samantala, naghihintay naman ang CHR Region 2 kung mayroong magrereklamo sa mahigit 2,000 drug surrenderies sa Lambag, Cagayan na pawang lumagdana sa Affidavit of Undertaking na inihanda ng PNP. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos. At punta naman po natin ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Elsie Molina. Buenos dias, Elsie. Konektado ka. Buenos dias sa Pilipinas. Nababahala ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ni Alcalde Isabel Climaco ang posibleng pagbasura ng kasong rebellion at crimes against humanity na isinampa ng lungsod ng Zamboanga laban sa MNLF founder Nur Miswari ukol sa nangyaring paglusob noong 2013 ang Zamboanga Siege. Ito pagkatapos inanunsyo ng Presidente Rodrigo Duterte na gawin special peace negotiator si MNLF leader Nur Miswari. Ayon kay City Legal Officer Judge Jesus Carbon, hindi umano magandang balita para sa mga Zamboangueños. Ang prosecution umano ng mga kaso ay nasa pangangalaga ng DOJ at sumusunod lamang umano ng utos at desisyon ang nag-aakusa. Maaaring ma-dissolve umano ang kaso kung walang tetestigo sa gawin re-investigation at posibleng mawala ang pangalan nito dahil physical itong wala sa planong pag-atake at ang krimen laban sa leader ng MNLF ay by virtue of conspiracy at dapat umano ma-establish ito beyond reasonable doubt. Mahirap umanong patunayan sa korte ang conspiracy o kasabwat, ayon kay Carbon. Ngunit sinabi ng legal officer na siya ay makikipagpulong kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ipapaalam nito ang kasong rebellion ay hinaharap ng leader ng MNLF at mga tauhan nito sa nangyaring pag-atake noong 2013. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, maraming salamat. Maraming salamat, Elsie Molina. Okay, tuloy-tuloy na tayo at nako, eto na. Good morning. Uulan po ba ngayon? Salamat po, May Andrea ng taga Paniki.
Tarlac. Okay, alamin na natin ang weather outlook. Yes, puntahan po natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree, konektado ka. Problema tayo sa ating komunikasyon sa forecasting center ng Pag-asa. Babalikan natin si Desiree Dionyo. Samantala, siya nga pala, Zarina, no? Nais din nating ipanawagan sa ating mga kababayan, ano? Lalo na itong mga medyo may kalikutan ng isip at medyo malikot sa ating mga aparatos, no? Kung maaari lang po, huwag muna tayong magpakawala ng anumang mga hindi magandang mga komento tungkol diyan sa usapin sa West Philippine Sea, no? Lalo na itong lumabas na resulta ng UN Tribunal na pumapabor sa Pilipinas. Wag po tayong Marahas. Wag tayong Yun yung marahas word mo, sa mga marahas. pangungusap sa social media. Bumabalandra na ang iba't ibang mga reaksyon at komentaryo. Ang pinaka Wag po. nakakainis sa social networking, yung mga memes, yung kukunin mo yung picture ng isang personality, tapos may nakasulat. Lalaruin mo doon. Oo. Wag ganon. Wag ganon. Ang sabi po ng pamahalaan, kaya nga po, binigyan din na ng Pangulong Duterte na ibinigay na niya sa mga legal minds, sa mga legal experts, no? Yung mga dating mga justices at dating mga soldier natin, pinag-aaralan na ngayon yung konteksto kung paano natin matatanggap ng tama na mauunawaan ng gusto. Huwag po tayong gumawa ng sarili nating mga teksto ng interpretasyon, baka tayo mali. Tsaka, Makapagdudulot ng hindi magandang pag relasyon. gumagawa ka ng mga ganong bagay, nagre-reflect kasi sa sarili mo yan eh. Oo. Paano kung i-generalize nila tayo na itong mga Pinoy talaga? Napakakulit ng mga isipan. Oo. Naggagawa pa ng ito mga memes. Napakarahas. Inilalagay sa kamay yung kanilang batas. Mararahas. O kaya paghusga. Ayan, Yes, Ka Francis, tama ka. nag-iisip pirmi ng masama. Okay, andyan na. Whether we like it or not. Babalikan na natin si Okay. Desiree Jonyo live sa Pag-asa DOST. Desiree? Magandang umaga muli sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Mainit na maghapon nga itong inaasahang iiral dito sa atin sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon po kasi naka-monsoon break po tayo. Ang ibig sabihin po niyan yung habagat na pinalakas ng bagyo last week ay humina na. Kaya naman sa ngayon intertropical conversion zone itong umiiral dito sa Philippine Area of Responsibility. Partikular po yung nakaapekto dito sa may bahagi ng Mindanao. Kung ating pong paliliwanag, itong ITCZ po yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na nagmumula po yan sa northern at sa southern hemisphere. Sa kanilang ang pagsasalubong, nakakabuo dyan ng mga kaulapan na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Sa mga susunod na oras nga, inaasahan po natin yung maulap na kalangitan. May kasama po yan, may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may mga probinsya na sakop nitong Mindanao. Dito naman po sa may Visayas hanggang dito sa may Luzon, damay po dyan itong Metro Manila, inaasahan natin yung good weather condition. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag sinabi po natin good weather condition, inaasahan yung mainit na maghapon, pero posible pa rin naman yung mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa latter part of the day. At dahil nga nababanggit natin na posibleng maging mainit yung maghapon natin, alamin natin yung temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa atin sa Luzon, sa Metro Manila pa lamang, may temperatura po tayo na maglalaro sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio, ang minimum posible po yan sa 16 at aabot yan sa 24 degrees Celsius. Paghandaan naman natin dito sa Tuguegarao, yung temperaturang posibleng umabot sa 36 degrees Celsius. Mataas po yan. Kaya naman sa mga estudyanteng papasok sa paaralan, huwag pong kalilimutan magbaon ng tubig sa inyong mga lakad. Sa Olonga po naman, hanggang dito sa may Tagaytay at sa may Legazpi, inaasahan natin yung temperatura nasa pagitan po yan ng 23 at posible po yung umabot sa 34 degrees Celsius.
Check naman po natin sa Visayas sa ating mga taga-subaybay sa nasabing bahagi nga ng Pilipinas. Inaasahan nga natin itong good weather condition. May kaakibat po yan na temperaturang nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa ating po mga traffic enforcers, magbaon po ng bimpo sa inyong pag-duty sa maghapon. Dito naman sa Mindanao, sa mga papasok po sa opisina, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil nga tulad po ng nabanggit natin kanina, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahaging yan ng Pilipinas. Ang ating pong temperatura yan po ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius within the day. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonio. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, good morning to all PTV4. May God bless your work and life of your hands from Pastor Rui of Cagayan de Oro City. Maraming salamat po, Pastor, sa blessing and prayers. Good morning, Sir Ma'am. Mananawagan po ako sa asawa ko, si Lourdes Arangkis o Glorimi Arangkis. Mag-uwi na sila kay wala kaming bugas dito sa Barangay Andili, Combal Province. Ay, umuwi na raw. Wala raw silang bigas. Ay, pumunta na lang kayo ng Antipolo. Puntahan nyo si Sarina. Maraming bigas yan. Wala pong problema yung bigas. Totoo yan. Okay. Sige, Sarina. Yes, Ka Francis, sa punto pong ito makakasama Andito na. natin ang ating Andito mga live guest Aha. dito sa studio. Isa sa ating mga guest ay si Mr. Rizalio Sanchez ng National Council of Disability Affairs at si Ms. Hazel Joy Borja, Program Manager ng Leonard Cheshire Disability Philippines Foundation, Inc. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagdiriwang ng 38 National Disability Prevention and Rehab Week ngayong July. Okay. Salubungin natin ang isang maganda, mapayapang umaga. Okay, si Sir Zaldi. Zaldi. Aba, talaga. Zaldi. Okay. And si Miss Welcome. At Hazel. of course, si Hazel. Welcome po. Salamat. At dito nyo ihahayag ang kahalagahan ng darating na 38 National Disability Prevention and Rehab Week. Good morning and welcome, sir. Opo, good morning Sir Francis at sa kay Sarina at sa ating milyon-milyon taga-subaybay sa iyong programa. Joy. Yes, magandang Hazel. Yes, magandang umaga po at salamat sa pag-imbita po sa amin para sa inyong programa. Okay, ang una ko kagad nais na malaman mula kay Zaldi bilang Chief ng Info, Education and Communications Division ng National Council on Disability Affairs. Kamusta po ang pagtasa ninyo sa katatayuan ngayon ng ating mga kababayang with disabilities, Zaldi? Alam mo po, Ka Francis, kung ihahambing natin ang kalagayan nila 5 or 10 years ago, siguro malaki po ang pagbabago. Ano? Kasi dati-dati, sa pamilya pa lang, ang mga may kapansanan, hindi yan pinapansin sa rina ng kanilang mga kasamahan sa bahay. Okay. Sinasantabi po yan. At ngayon, unti-unting nababago natin ang pananaw sa kanila. No? Yes. Tinuturing natin sila mga tao. Yun lang ay mayroong konting pagkukulang o yung hindi nila kaya yung mga kanilang ginagawa sa araw-araw. So kung titingnan natin, mayroon na mga kasamahan tayo, mga may kapansanan na empleyo sa gobyerno. Mga matataas din ang kanilang katungkulan. Mayroon sa mga pribado, sa private companies. At doon pa sa mga non-governmental organizations. No? So kung titingnan natin, nakakasalamuhan na natin sa ating mga araw-araw na pamumuhay sila. At saka ang isang nakatutuwa dito, yung accessibility ng ating mga persons with disabilities. Alam mo, Zarina, nakatutuwa maging mga pribadong tanggapan at anumang mga establishmento, meron na silang magandang liway na binibigay para sa mga pagtanggap sa mga persons with disabilities. Dito nga lang ako nalulungkot sa atin. Dito sa PIA building, Bisaya sabi nyo, Quezon City, sa Radyo ng Bayan. 4 na baitang ang inakyat nyo, no? May elevator kami. Ka Francis, pailan natin ang demanda. Ayun, Violation of accessibility law. Oo, may criminal liability po ang Ako'y Criminal. before Christmas pa. Nung masira yan, hanggang ngayon, hindi na nagawa. Oh. Yes, akyat manaog kami dyan. Ka Francis, sinabi ni Sir Zaldi na criminal liability. liability. Nandun sa
mamimili sila doon sa violation ng accessibility law, which is Batas Pambansa Aba, maganda yan. 344 or yung Magna Carta for Persons with Disabilities, Francis, no? So, doon sa provision natin sa accessibility, ang violator niyan ay first offense. Hindi po bababa sa 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos. Go. Ang penalty or an imprisonment of not less than 1 year but not more than 2 years or both at the discretion of the court. Succeeding violation, kung hindi pa pinapagawa yan, bakit? Ito, public information office, ang daming pumupuntang tao dito. Ba't hindi pagawa yan? Sana yung mga... Nakita niya ba yung elevator natin? Oo, Stainless, bagong-bago. Oo, bagong-bago yan. Kasi dumadaan pa ako dyan, Francis, nung lately. Nung bago Before Christmas, nung masira nung yan. Christmas, nandito yung DevComNet, nandito kami noong Oo, December, no? Nakasakay pa kayo? Nakasakay pa ako. Yun ang una. Kaya tuloy niyong nagulat pagsakay. ako kahapon. Grabe ka Sabi ka, ni Francis. Nelia, sabi- Magagawa na yan. Idadaan natin sa maayos sa usapan. Huwag muna sa criminal line. Ay, hindi, kasi nga isipin mo, nagbago na ang Huwag tayong administrasyon. marahas. Okay. Oo, nagbago na Ang administrasyon, bagong-bago na yung ating elevator, bago Wala din pa rin. nasira pa. Paano yan? Okay. So, isa kayo sa mga buhay na saksi ngayon. Okay. Yan, nagulat Very po ako, Francis at Oo. Sarina. At yun naman, pagpatunay na may batas talaga tayo na dapat sundin. Kung hindi mo yan sinusunod yung batas natin, what for? Aha. Diba? Alam nyo, nung masira yan, ipapanganak pa lang ang Panginoong Jesucristo. Ha? Yes, Christmas. Hindi ba? Okay. So, pagkatapos po niyan, nagkalbaryo na ang Panginoong Jesucristo nung Marso, Pinako Abril. sa krus. Pinako sa krus, namatay. Pinako Sira pa pa rin yun. Nabuhay na maguli. Sira pa rin yun. Okay, ngayon Sige panibagong yugto na ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Binilagyan na tayo ng bagong administrasyon. Sira pa rin. Paano ba yan? Okay, sige, Sarina. Ano bang gusto mo itanong naman sa ating Going back program sa manager? topic natin, ikaw talaga. Balik natin. Hindi, kasi kasama ito Okay. Right of a person with disability. Ayun. That is a universal right. Kita mo na, universal. Gagawin na daw, nandun po gagawin sa na daw. Universal Declaration of Human Rights yan. Kung Ano? hindi, bukas tatawag ako ulit sa opisina mo. Okay. Anyway, going back po sa topic natin, hinggil dito sa ating National Disability Prevention and Rehab Week. Paano po ba nagsimula yung pagdiriwang na to? I'm sure na isang bayani yung ating naging isang Opo. inspirasyon. And ano po yung tema natin ngayong taon? Okay, thank you. Sarina, ang ating pagdiriwang ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay nasa 38 na tayong taon. So, ibig sabihin yan, matagal na rin. Ano? At ano ba ang kalagayan ng mga persons with disabilities noon at ngayon? Kaya naitanong na rin ni Ka Francis. No? So, ang tema natin, ito, karapatan ng may kapansanan. Isa katuparan, now na, Ka Francis. Naku. Now Kailan na! pa? Itong akmado, sus Mario. Nakanaw na pa. Now na. Not tomorrow, not next week. Now na. Hindi uli sa pagkamatay. Ganun ba yun? Ah? Hindi uli sa pagkamatay ni Kristo. Sa Hindi na, natapos na ngayon. Ramadan naman ang ating... Hindi ba mamatay nga uli, tapos bigla mabuhay na naman. Okay, Eid al-Fitr, natapos na rin. Sus Mario, baka antay na Araw natin. ng patay, Hajj na, oh. Hajj. Okay. Matatapos na susunod yung Hajj. Well, anyway, sa ngayon, kamusta Hazel ang, ika nga, kayo bilang program manager nitong isang foundation na ito? Masasabi ba natin na sa ngayon yung mga kumbagay amenities at mga benepisyong ibinibigay sa mga persons with disabilities, tama na ba? Halimbawa, yung mga 20% discount, Yeah. pagalis sa mga VAT, yung mga ganito-ganito, okay na ba yun? Unang-una sa lahat, kami po bilang isang organization na affiliated po sa isang international organization which is Leonard Seshar Disability International. Ito po ay UK-based NGO. At kami naman po dito sa Pilipinas ang nag-i-implement ng mga programa para sa mga persons with disabilities. Aktibo po kaming nagpa-participate sa mga advokasya hinggil po sa mga karapatan ng mga may kapansanan. Okay. And we have been partners of NCDA in this initiative. Align po doon, ang aming mga advocacy ay nakafocus
tatlo mainly sa mga karapatan ng may kapansanan. Ito po ay ang karapatan makapag-aral through our program on inclusive education. Okay. Karapatan po para makipaglahok sa mga anumang aktibidades ng ating komunidad, which is right to participation. And ang aming flagship po na programa, ito po ay ang isulong ang karapatan ng mga may kapansanan magkaroon ng trabaho at hanap buhay, which is through our economic empowerment program. Wow. So, medyo challenging po ang kinakaharap po namin kasi sabi nga po kanina ni Sir Saldi, ito po ay isa sa mga ina-address po namin ay ang pagkakaroon po ng change in the attitude. So, isa po yun sa aming advokasya, lalong-lalo na po sa konteksto ng aming organisasyon is changing the way how we see disability. Ito po ay pagbabago ng pagtingin at pananaw po natin sa mga kapansanan. Ang gusto lang po naming palitawin po dito ay pagkakaroon po or i-recognize yung ability ng ating mga may kapansanan. Meron pong karapatan, meron po silang equal na access dapat sa lahat pong mga karapatan pong ito at serbisyo ng ating gobyerno. At kung inaakala natin siguro, Hazel and Zaldi, na productive pa rin sila. Yes. Marami na po bang mga opisina ngayon ang nagbibigay ng oportunidad, nag-open doors and windows para sa ating persons with disabilities? Ay, marami na po, Francis. Umpisahan natin ang Department of Foreign Affairs. Ayun. Okay. Ilan ba ang empleyado natin dyan? More than 20 of them. Karamihan po yung mga deaf. Pag ikaw ay nag-apply ng passport sa Department of Foreign Affairs, sa RINA, yung nag-i-encode ng mga application natin doon, karamihan na mga deaf persons. Tignan mo nga naman. May security of tenure sila, Francis. Hindi yung basta-basta mga temporary or casual. Walang ganon. Kasi sila po ay inisyuhan ng TESDA, ng certificate yung Competency. Opo. So, pina-convert namin sa civil service into an eligibility. Kaya may security of tenure na sila. Meron sila, Opo. Eligible na sila. Eligible. Kaya hindi sila basta-basta matatanggal na, no? At dito, mismo sa PIA, meron ditong empleyado na pinaglaban din natin yung may autism, no? Nandito nakikita ko yun. Yung lalaki siya na magandang malaking lalaki. Yun, weightlifter yun. Gold medalist natin yun. Panlaban yun sa mga athletic competition sa abroad. Ako Michael, po, paglalaban niyo ako. Opo. Kaya ito na nga, ikaw, Francis, inuumpisa na natin ang paglaban ng iyong Alam niyo karapatan. ba, ang nakipaglaban lang sa akin, yung dati namin director, si Director Tito G. Cruz ng Philippine Broadcasting Service. Opo. Ako talagang retired na. And then with my disability, pinili niya, kinuha ako. Kasi ang sinasabi, may residual capacity ka pa. Hindi ang sira lang naman daw sa akin paa, hindi ulo. Ay, hindi. And productive pa ako. Yun ang importante ho doon, di ba, Saldi at Zazel? Yung productive at saka may maiaambag ka pa. Marami Alam niyo, pa. meron ding supermarket at meron ding na nag-hire ng na may autism. Dito sa Pinas yun. Saan lugar yan? I don't know kung Meron, yung resto sa Quezon City Mamaya, Francis, magle-lecture ako doon sa Prove Media dito sa Unilab Foundation. Okay. Yung Unilab Foundation, marami silang ini-employ na may Down syndrome tsaka yung mga may autism. Yun yung mga corporate social responsibility nitong mga kumpanya na to. Pero sa inyo ba, sa NCDA o kaya sa inyo, sa foundation, pwede bang isumbong yung mga establishmento na hindi nagbibigay ng talagang nararapat na benepisyo para sa mga PWDs? At saka paano? Paano ang gagawin pagrereklamo, pagre-report? Simple lang yan, Francis. I-text mo lang kami o kaya kapiranggot na sulat, no? Naka-indicate saan nangyari, anong establishmento. Text away lang yan. Yun sa drugstore nga in less than 3 months, na-penalize yung 3 branches nila ng tig 50,000 pesos each, no? So, ibig sabihin, mabilis ang aksyon natin doon, ano? Talaga. Kasi, andyan na yung batas Kung hindi nila natin susundin yung batas, what for? Ano, di ba? Insulto yun doon sa mga framers tsaka yung mga beneficiaries ng ating batas na. May batas Opo.
the law applies to all. Yeah. At gusto ko rin po dagdagan yung sinasabi ni Sir Saldi. Kami naman po sa Leonard, ang aming pangunahing layunin po ay magbigay ng oportunidad, makapagtrabaho ang mga taong may kapansanan. Kaya po kami ang nagli-link sa mga different employers, mapa-private man at mapa-gobyerno. And kakibat po doon, meron po kaming isang malaking event na gusto rin po naming i-promote. Ito po ay sa darating na Wednesday o Miyerkules po. We will be organizing a Government Partners Forum. Ang gusto po namin sanang makamit po dito ay maipaliwanag ulit sa ating mga partners in the government sector na i-fulfill yung implementation po ng reserve allocation or positions for persons with disabilities in the government sector. So isa po yon sa aming tinitingnan next week na sana po ay maging successful na activity at inaanyayahan po namin yung mga government agencies and also yung mga local government units na makisali po at sana ang pinaka-end goal po talaga natin ay ma-realize itong reserve allocations for persons with disabilities. Beautiful. Ka Francis, habol ko lang kunyari na-employed na yung isang disabled, paano kung binuli siya? Kasama rin siya sa pwedeng isumbong. Yeah, oo. Nandun. Republic Act 9442, pinagbabawal yung ridicule, vilification ng mga persons with disabilities. Paglapastangan. Yes. Ayan ako, meron na naman akong reportan. Nako, 3 na kayo. Si So, bawal HR, pala yun, Civil Service, at Naka saka sa, Francis, ang bagal mo maglakad, National Council, ayan yung lalo na yung Kahakbang ako dyan. Alam niyang may kapasit, tinulak pa. Ay, oy, grabe, kailan ko ginawa yun? Tinapik ako ng malakas. Okay, so, naku, nagpapasalamat kami, Mr. Grabe Rizalio talaga. Sanchez ng National Council Disability Affairs at of course kay Hazel Joy Borja, Program Manager ng Linar Cheshire Disability Philippines Foundation. Sa inyo pong oras. At kung sakasakali po at libre kayo Opo. sa All mga the time. susunod, All the pasyalan time. nyo kami, marami pa tayong Tatalakay tatalakayin. natin yung employment opportunities. Yes. Yan, Yes, kasi oo. mahalaga po yan. Yan, okay. Yan, kasi- After this 38 National Disability Week rehab, pasyal-pasyal kayo dito sa amin. Ay, oo. Pwede po ba yun? Opo, oo, kahit araw-araw ka, Francis. Okay. Ikaw. Marami akong susumbong sa inyo. Oo. Okay. Sige po. Maraming salamat. More Maraming power. salamat din. Okay. Tuloy-tuloy na tayo. Samantala, puntahan na natin ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan Albay. Nancy Mediavillo. Nance, Josmar Haynaaga sa Indong Gabos. Konektado ka. Diyos Marina Aga kasamang Francis and kay Sharina. Mahigit na sa 6,000 tao ang sumuko dahil sa pinaigting na kampanya ng pulisya sa Bicol laban sa operasyon ng iligal na droga. Ito ay alinsunod sa marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte at Police Director General Ronald M. De La Rosa na tapusin ang operasyon ng iligal na droga sa bansa sa unang 3 hanggang 6 na buwan ng Administrasyong Duterte. Sa ulat ni Police Chief Inspector Maluca Lubakib, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 5, ang resulta ng operasyon ng autoridad ay sa loob lamang ng 2 linggo mula Hulyo 1 hanggang kahapon. Ito ay sa loob ng mahigit 1 linggong panunungkulan sa pwesto ni PNP Bicol Acting Regional Director, Police Chief Superintendent Melvin Ramon G. Buenafe. Anya ito ang PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan, Project Double Barrel, na nakapaloob sa kampanya ang Uplan Tukhang. Sinabi ni Kalubakib sa ilalim ng Project Tukhang, may sumukong mahigit sa 6,000 katao sa nabanggit na bilang, halos 6,000 ang drug dependents at mahigit 500 ang mga drug pushers. Sumuko ang mga ito sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Narito ang breakdown sa bawat probinsya. Albay, 1,679. Camarines Sur, 1,941. Naga City, 133. Catanduanes, 185. Masbate, 532. Sorsogon, 1,009. At Camarines Norte, 892. Ng Albay, Media ng Bayan. Ang Virac Radyo ng Bayan, kasama si Arlene Bagadyo. Magandang umaga, Arlene. Konektado ka.
Bago sa ating pinakaulat, may texter tayo na nais batiin kayong dalawa dyan, Ka Francis at Miss Sharina, at nais ding batiin na isang happy birthday si Miss Deli Gomez sa Traqueña ng Palnab na ngayon daw ay nakamonitor sa inyong palatuntunan. Samantala sa ating pinakaulat, mas pinaigting ngayon ng Philippine National Police Provincial Command ang Information Awareness Campaign hinggil sa Operation Tokhang Project Double Barrel dito sa lalawigan ng Catanduanes. Maliban sa barangay visitation, pakikipag-meeting sa mga association ng barangay captain, press releases at radio guesting, magsasagawa pa ang PNP ng pinalawak na info caravan sa mga secondary at tertiary schools dito. Samantala sa Biyernes, isang unity walk naman ang gaganapin sa Kabisirang Bayan sa inisyatibo naman ng Provincial Public Safety Company ng PNP dito sa lalawigan. Iniulat kahapon ni Police Senior Superintendent Jesus R. Martires, Provincial Director ng Catanduanes PNP Provincial Command. Umabot na sa 488 ang sumukong drug users dito sa Catanduanes. May ulat din na meron pang parating upang dumagdag sa numerong ito dahil may mga fillers ng ipinarating sa PNP. Kahapon ay pinag-usapan na rin umano ng PNP at ni Governor Cua ang mga dapat gawin upang matulungan ang mga sumukong ito dito sa lalawigan. Maliban sa social counseling ng DSWD, hihilingin din ng PNP ang tulong ng pari upang ipasailalim sa moral at spiritual counseling ang sumuko. Isa din ito umano sa suggestion ni RTC Branch 42 and 43 Judge Leo Contreras na ipasailalim sa counseling ang mga sumukong ito. Maliban sa kakulangan o sa kawalan ng drug center sa Catanduanes, na problema din sa drug testing kit ang crime laboratory dahil naubusan ito nitong nakarang araw. Samantala sa bayan ng San Andres, may o-taking din na isasagawa para sa mga sumukong user ng droga at ito ay gaganapin sa Biyernes sa naturang bayan. Mula sa Vera, Catanduanes, Arlene Odal Bagadyong para sa Radyo Vision, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Hello, sir, ma'am. Good morning. Pakigreet po si Mr. Roy Piedad. Ng magandang umaga, balikbayan from Las Vegas, Nevada, from Crying Lady of Marcos, Ilocos Norte. Magandang umaga, salamat sa inyong programa at updated ako sa mga balita sa Pilipinas. Tonet Luisro from Texas, USA. Wow, live streaming. Thank you very much. Good day, sir, ma'am, Zarina, sana po protect ni God palagi si President Duterte. Kailangan talaga siya ng buong Pilipinas sa pagbabago. Salamat from Janet of Moncayo, Combal Province. Binabati ko naman po si Diche Marife Mempin na happy viewing at pakibati ng best wishes. Si Ate June Bulandan and Jade at happy christening sa kanilang baby na si Ara Victoria Bulandan mula po sa Quezon, Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo dyan. And with that, Zarina! Yes, gusto po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Okay, good morning, Radyo Vision. Love you, Ma'am Sarina. It's me, Marwan ng Pamanamaw, Sulu. Nako po, eto na. At ang inyo pong kabalikat, Francis Cansino, sa ngalan ni Audrey Goriseta sa Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Pangit mo. And you kiss me on the dance floor. Discover new cultures. Live life's sweet discoveries. It's a bit spicy, but and it's delicious.